may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, "Magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na." At silang lahat na parang iisa ay nagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, "Bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan. Ipinamamanhig ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako." At sinabi ng iba, "Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhig ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako." At sinabi ng iba, "Bago akong kasal at kaya nga hindi ako makaparoroon." At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sambahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, "Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay." At sinabi ng alipin, "Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, at gayon may maluwag pa." At sinabi ng Panginoon sa alipin, "Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan." Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao, at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang buo, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay magpasimulang siya'y libaking. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Mabuti nga ang asin, datapwat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaala? Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa takunan man ng dumi, itinatapon sa labas. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Maging sa sulat din po ng apostol na si Pablo, nang isulat niya ang kanyang sulat dito po sa mga Ebreo, sulat niya sa mga Ebreo, sinabi niya sa 4:12 na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso.
Ang salita ng Diyos ay napakahalagang mabigyan ng daan sa ating mga puso at kaisipan. Kaya po kami ay nag-aanyaya sa inyo tuwing sumasapit ang alas 8 ng gabi na samahan kami sa pagbabasa ng mga talata nito. Kaya po ngayong gabi, kung sakaling meron kayong hindi lubos na naunawaan sa atin po mga binasa, inaanyayahan namin kayo. Maaari po kayo magtanong sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganun ay mapag-aralan natin yung mga katwiran na ating nababasa at magkaroon ito ng liwanag sa ating mga kaisipan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.